It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no gain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal forever. The victory is won. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes. Hello. Yan. Hi. Okay. Salamat sa Panginoon. Ang ating ikalawang linggo ng Nobyembre. Ayan. Unleash. Ayaw, nakapatid. Hindi alis, ha? Unleash. Okay. Salamat sa Panginoon. At tayong ngayong umaga, ang ating pong Family Day. Ang kapatid na Oli, ano po? Ang kanyang pamilya, andi dito po ba? Ayan. Kasama ang ating kapatid na Rose, na sila po ang Family of the Day. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin, papurihan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa araw ng pagsambang ito. Napakabuti ng Diyos, napakaganda ng sikat ng araw, nakikita natin yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy na nararanasan natin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, mapagmahal, makapangyarihan, Diyos ng mahabagin. Panginoon, ipinagpapasalamat naming muli ang umagang ito, ang araw na ito ng linggo. Naririto kami, Panginoon, upang Ikaw ay patuloy naming papurihan at sambahin ang aming mga buhay. Karapat-dapat ka, Panginoon, na maitaas ng bawat isa sa amin. Karapat-dapat ka, Panginoon, na lapitan, panalalanginan, awitan, at patuloy na maranasan po namin ang pagpapalat kapangyarihan mo. Panginoon, ngayong umaga, nasa araw na ito na Family of the Day, ang kapatid na Oli at gayon din po ang kapatid na Rose, kasama ang kanyang buong sambahayan.
Itinataas ko, Panginoon, sa inyong banal na pangalan ang pamilyang ito. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya, lalo't higit na sa panahon na nakakaranas ng mga pagsubok. Nakikita mo ang mag-asawang ito sa katatagan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Panginoon, salamat po sapagkat ang kanilang manugang na si Marian ay pinagpala mo, Panginoon, na sa maayos na operasyon. Tunay na ikaw ang Diyos na lumagay doon sa kwartong iyon na kung saan ay nag-undergo ng operasyon ng aming kapatid na Marian. Kayo, Panginoon, ang nagpala sa mga doktor, sa mga katulong ng doktor sa operasyon. Salamat sa mga gamot at ang aming kapatid na Marian, mamaya po ay makakalabas na siya. Napakabuti mo, Panginoon, pag ikaw ay pinagtiwalaan ng iyong mga anak, tinutugon mo at patuloy na pinagpapala. Dalangin ko, Panginoon, na ang kagalingan ng aming kapatid na Marian, mabilis po siyang makarecover sa inyo pong pagpapala. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang kabiyak, ang kapatid na Ryan, ang kanyang mga anak. Patuloy mo, Panginoon, patatagin sa panahon na nakaranas po nila ng mga pinagdaanang katulad po ng karamdaman. Panginoon, di lamang po yon ang aking dalangin sa inyo, ang iba pang mga anak ng mag-asawang ito, kapatid na Oli at kapatid na Rose. Pagpalain mo rin sila, o dakilang Diyos, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, na sa panahon, Panginoon, na kung magkaminsan, merong mga pinagdadaanan, Panginoon, dahil sa pananampalataya, sila, Panginoon, ay patuloy na nakakaranas ng kaayusan at ng kapayapaan. Panginoon, dalangin ko po sa inyo ang aming kapatid na Rose, na kung saan, Panginoon, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Dahil po sa iyong kabutihan at pagpapala sa kanyang buhay bilang Pangulo ng Kababaihan. Panginoon, ang dalangin ko po ay pagpalain mo po siya na maayos po at patuloy niya mapangunahan ang kababaihan ng sipat sa mga gawain at gayon din po sa iba't iba pang mga ministeryo. Pagpalain mo ng kalakasan, pagpalain mo ng katatagan ng pananampalataya ang aming kapatid na Rose. Gayon din, Panginoon, ang kanyang kabiyak, ang kapatid na Oli. Salamat po sapagkat kayo ang Diyos na nag-iingat, nagpapala sa kanyang paghahanap buhay. Binibigyan mo siya ng lakas, karunungan. Kaya naman, sa lahat ng bagay, o Panginoon, ang pamilyang ito ay patuloy mong samahan sa araw at gabi. Maranasan ang kapangyarihan mo, ang pangunguna mo, ang paggabay mo, ang pagkakaloob mo sa kanila ng kalakasan, kaayusan ng pamilya, at higit sa lahat sa pangangailangan. Alam po namin, you are the great provider. Mararanasan nila ang inyong pagpapala sapagkat kayo ang Diyos na pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng aming pangangailangan. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, at hayaan mo nga, o Panginoon, na maranasan po ng mag-asawang ito kasama ang buong pamilya niya ang inyong pagpapala sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong maliit na lingkod. Kapatid na Rose, kapatid na Oli, pagpalain kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, kahabagan, ng kanyang karunungan. Maranasan ninyong palagi ang paggabay ng Panginoon, ang kalakasan ng katawan, at patuloy na pagpapala sa araw-araw ng inyong mga buhay at kagalingan sa karamdaman mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Isang magandang umaga po. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan, sabihin nyo nga po dun sa katabi nyo, kapatid, natutuwa ako dahil nakasama kita ngayon. Handa ka na ba magpuri para sa Panginoon? Ayan, tanungin nyo po. Amen po ba? Handa na po ba magpuri ang lahat? Pwede po ba malakas na palakpak para sa Panginoon? Sa umagang ito, pupunuin po natin ang pagpupuri at pagpapasalamat ang umagang ito dahil sa kadakilang ginawa ng Diyos sa bawat isa. Let's sing to the Lord. Halina at magpuri. Halina at magpuri. At magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya umawi tayo po lahat. Hallelujah. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang sama-sama natin declare, siya ang ilaw. Siya ang ilaw ng ating bayan. Ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas at magpawalang hanggang Panginoon. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sama-sama tayong mawid para sa Diyos. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si
Jesus ay papahayag, siyang Diyos na nakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Sigaw isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Ama, salamat sa pribilehiyong ito. De-declare na naman po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, katapatan sa buhay ng bawat isa. Hindi ko man po, Panginoon, talos ang pinagdaraanan ng bawat isa, ngunit ang natitiyak ko, Panginoon, handa kami, Panginoon, na ibigay yung the best namin, Panginoon, pagsamba sa iyo sa umagang ito. Tulungan mo po ang bawat isa, na sa bawat katagang aming babanggitin, mapangiti ka namin, maluwalhati ka namin, at maparangalan ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Hallelujah, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Sa'yo'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Sige, parinig natin ang mga katagang sa'yo'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Let us praise the name of the Lord. Let's say hallelujah. 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 Luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sama-sama namin naman binabalik sa iyo ang mataas sa papulit pasasalamat. Walang iba kundi sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ala tayo magsabi ng Amen. Awit 5:7. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po yung dapat naming luwalhatiin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa isang buong linggong nagdaan, na ang pagpapala niyo, Panginoon, ay lagi po naming nararamdaman. Salamat, Lord, for this Sunday, Panginoon. Dahil meron kaming opportunity, Panginoon, to be with you, to listen to your word, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, lahat ng challenges, Panginoon, na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Lord, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay biyaya at habag niyo, Panginoon. Sa bawat challenge, Panginoon, na binibigay niyo sa aming buhay, alam po namin na kayo yung naitataas, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin, Panginoon, at luwalhatiin. Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa mga panahon, Panginoon, na hindi po kami nakakalugod sa inyong harapan. Ngunit salamat, Panginoon, sa inyong dugo na lagi niyo pong pinapakita, Panginoon, sa amin, na kayo po, Panginoon, yung nagre-redeem sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, i-bless niyo po ang aming time na pagsasamahan, Panginoon. Yung lingkod na inyo pong gagamitin, Panginoon, ngayong umaga na ito, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, bigyan niyo po siya ng good health sa pagtayo niya po dito sa harapan. At Panginoon, yung wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon, yun po yung mabanggit niya, Panginoon. Ngayon din po ang bawat isa na makikinig, kami po na mauupo at makikinig sa inyong mga salita. Alisin niyo po, Panginoon, yung distraction, alisin niyo po yung gawa ng kaaway, yung lahat, Panginoon, ang tumatakbo sa aming isipan para po makapag-focus kami, Panginoon, sa kung ano po yung gusto niyo pong sabihin sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, for this time, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan dahil merong linggo, Panginoon, para itaas ka namin, para mag-look back kami sa lahat ng mga pagpapala na binibigay nyo at para po sambahin ka namin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At kayo, Panginoon, yung maghari, Panginoon, sa amin pong time pa na pagsasamahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayong maupo. Ikinagagalak po natin na makasama po ang bawat isa sa atin pong online at dito po on-site. Wini-welcome din po natin ang ating bisita ngayong umaga, si kapatid na Lot Viedad. Ayan po, from Lagundi. Ayan si Kuya. Siya po ay bisita ng ating kapatid na Oswald Luarca. Welcome po, Kuya. Ayan, bago po tayo makarinig ng mensahe ng Diyos, ay makakarinig po tayo ng tanging bilang mula po sa ating SIPAT, UCC SIPAT Choir sa pangunguna po ng ating choir conductor, Kuya Oswald Luarca. At kasunod na po nito ang mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng UCC Plaridel Administrative Pastor at DS po ng Bulacan, ang ating pong pastor, DS Pastor Joel G. Binta.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maligayang pagsamba ang bati po. Pakibati nga po ang inyong mga katabi ng isang maligayang pagsamba. Ayan. Ready na ho ba tayo sa salita ng Panginoon? Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na muli po magkakasama kami sa isang layunin at mithiin na ikaw ay aming sambahin, papurihan, luwalhatiin, Panginoon. O Diyos, itinataas ka namin at ibinababa naman namin ang aming mga sarili. Hayaan niyo lamang po, Panginoon, na kumilos ng malaya ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hayaang madistract kami ng anong pang mga bagay. Bagkos, Panginoon, sa magitan ng iyong presensya, mapokus kami, Panginoon, at makita namin ang aming sarili na habang pinagbubulay-bulayan namin ang iyong mga salita, may pagkatuto, Panginoon, at may pagbabago sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hayaang maging matigas ang puso namin. Bigyan mo kami ng isang pusong handang magpaturo. Bigyan mo kami ng isipan na handang umunawa, Panginoon,
na ang makita namin, o Diyos, yung aming sarili, hindi namin makita yung iba, kundi makita namin ang special na mensahe nyo, personal sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga oras pong ito, malaya ang Banal Espiritu na magturo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, kayo ang magsalita sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sigo, pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Ayan, nagpapatuloy po tayo sa ating serye ngayong November na Unleash. Sinimulan po natin ito last Sunday. And kung kayo po ay naririto, pinasimulan po natin ito sa storya ni Haring David, kung saan bata pa lang ho siya, sa kanyang murang edad, he was anointed bilang king, but of course, maliwanag na he was only anointed but not appointed. Tama po ba? Anointed but not appointed, because kailangan niyang maghintay ng mahabang panahon, almost 13 years, bago ho mapasa kanya yung trono. Kaya ho, doon sa challenge natin is may mga pagkakataon sa buhay natin na bagamat alam natin na dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan ay magiging mabunga tayo, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang lugar na magiging matagumpay tayo, pero pinahihintulutan niya na dumaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin upang ma-improve ang ating mga sarili, mas maging kagamit-gamit ang bawat sa atin, mas maging mabunga pa sa ating mga paglilingkod. Kaya nga ho, naintindihan natin na iba yung proseso na ibinibigay ng Panginoon doon sa prosesong gusto nating pagdaanan. Minsan ho kasi ang proseso natin na gustong pagdaanan sa buhay ay yung maraming mga shortcuts. Tama po ba? Minsan yun ang mga gusto nating daanan, yung shortcuts. Di ba? Kahit nga minsan nagbabiyahe ka, hahanap at hahanap ka ng shortcuts. Kaya minsan yung iba gagamit ng Google Maps, ng Waze, Kaya lang iba ho, may experience kasi ako gumamit ako ng Waze, talaga naman ho, imbis na mapalayo ako, mapalapit ako, napalayo talaga ako. Kaya yung Waze is a waste of time para sa akin dahil kung saan ho ako dumaan, Parang ine-explore ng Waze yung lugar, yung mga daan. Makakarating ka lang. Kaya lang minsan hindi shortcuts, kundi mas humahaba pa. Ibig sabihin lang, sa buhay natin, minsan gusto natin ng mga madalian. Gusto natin ng madali ang pagpapala, madali ang mga pagkakakitaan, madali ang mga pagsubok sa buhay natin, pero hindi natin binavalue yung proseso na kung saan po inilalatag ng Panginoon sa atin. Kung saan, dadaan tayo sa mga bagay na mahirap, hindi natin maunawaan, pero kailangan pala nating daanan para mas ma-improve ka at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya nga ho, sa series natin ito, pinapaunawa lang natin na una, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Sige, tapikin mo yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Naunawaan niyo ba yun? Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Ibig sabihin, kung nakikita mo medyo madilim, medyo malabo, hindi pa kasi tapos si Lord sa iyo. Kapit lang, kasi mayroong mas magandang inanda si Lord sa iyo, pero dumaan ka muna doon sa prosesong inilalatag niya sa iyong harapan. At nakita nga ho natin ito kay King David. Nakita natin ito kay King David kung saan he was anointed king. Pero ano yung nangyari? Hindi naman kagad siya pumunta ng palace. Bumalik ho siya sa kanyang pastulan. Yun yung hari na inanoint ka, bagamat nakaka-excite na ikaw yung magiging, ang tawag ho sa kanya mga kapatid, pagka inanoint kang king, anong tawag sa'yo? Sige nga ho, trivia. Sino nanonood ng mga Korean novela? Yung mga Joseon Dynasty, yan, di ba? Pag sinabi ko kasing ikaw ay anointed, the next king, ang tawag sa'yo, crown prince. Crown prince ang tawag sa'yo. Ibig sabihin, ikaw yung mag-i-inherit ng crown. Kaya si King Charles ngayon, bago pa siya naging hari, nung nabubuhay si
si Queen Elizabeth, siya yung crown prince. Ngayon, sino ang crown prince? Si Prince William. Okay? Ibig sabihin lang mga kapatid, yun yung kalalagayan ni David nung time siya inanoint. Pero alam niyo ho ba mga kapatid, sa monarkiya, lalo tigit sa panahon ng Bible, pag ikaw ay crown prince, actually pag nanonood ako minsan ng telenovela, pag Korean novela, pag ikaw ay crown prince, medyo nanganganib na ng kaunti ang buhay mo. Napansin niyo ho yun? Pag crown prince ka na, nanganganib na ng kahit papano, magiging maingat ka na. Dahil, siyempre, marami nag-aasam ng crown. At ang matindi ho noon, mga kapatid mo pa yung pwedeng magbanta sa'yo. Okay, kaya kung titingnan natin, si David, he was crown prince at the time na siya po ay inanoint. Imbis na pumunta ng palasyo, bumalik po siya doon sa bukid, kung saan siya ay nagpapastol. At alam natin, kasama pala yun sa proseso ng Panginoon. Anointed ka, pero balik ka muna doon sa pastulan kasi marami kong ituturo sa iyo. Marami kong i-develop pa sa iyo doon sa pastulan. And of course, di ba, nung dumating yung time na sinabi ng kanyang ama, Oy, David, yung mga kapatid mo ay lumalaban, mag-deliver ka ng pagkain. Mag-food panda ka sa kanila para makakain sila. Kaya doon pala, kasama rin yun, siya ho ay nasa war zone, nung time na yon, nakipaglaban siya kay Goliath, and then after that Goliath battle na yon, ano na sumunod nangyari? Nakatungtong na ho siya sa palas. But, hindi para maging hari. Pinalasap muna sa kanya kung ano ho yung buhay doon sa palasyo. Pero hindi kaagad siya hari. Tandaan niyo po, hindi kaagad siya hari. Bakit? Kasi kinuha po siya ni King Saul. Ginawang part of the family. Naging kaibigan ni Jonathan, naging BFF, and then binigyan ho siya ng mataas na ranggo. Commander-in-chief ng lahat ng hukbong sandatahan ng Israel. Kasi nga ho, natalo niya si Goliath. But after that, nasa palasyo na, kung ikaw si David, you are anointed, you are the crown prince, siguro iniisip mo, eto na yon, malaasa palasyo na ako. Ang kulang na lang sa akin, crown. Ang kulang na lang sa akin, throne. Kasi nasa palasyo na Di ba? Siguro medyo nararamdaman niya na, ito na yung fulfillment ng aking anointing. Ito na yung fulfillment ng pangako ng Diyos that I am the next king. Pero ano nangyari? Habang ho siya ay tumutugtog, inaaliw niya ang hari, kumuha ng sibat ang hari, sinibat siya, buti na lang hindi sintado itong si Saul. O pwedeng ganito, hindi asintado si Saul kaya hindi siya tinamaan, o magaling lang umilag si David. Ibig sabihin, nung time na yon, nagsimula na po ang paglayo ni David. Kung ikaw si David, nararamdaman mo na yung throne, nararamdaman mo na yung crown, mukhang naunsyami na naman. Bakit? Labas na uli siya sa palasyo. Nakuha niyo po yung point? Minsan, akala natin, eto na yung pangarap natin, eto na yung fulfillment, pero hindi pa pala. Konting kembot na lang kung tutusin, king na siya. Pero naunsyami na naman, naantala na naman yung crown para sa kanya. Kala niya maa-unleash na siya bilang king, pero sabi nga natin last Sunday, he was first unleashed to become a mighty warrior. Because nung time na yon, nakita natin kung paano nakipaglaban itong si David. Ngayon, ito yung sinasabi natin, wala na naman siya sa palasyo. Saan siya napunta? Saan siya napunta, mga minamahal na mga kapatid? May pag-asa pa ba na maging hari si Haring David? Kasi, andoon na siya, lumayo na naman siya. Tingnan natin, 1 Samuel, o unang Samuel, chapter 22, verse 1 and 2. Tingnan natin yung sumunod na nangyari. Ito yung time na lumayo siya, tumakbo siya from the palace. Sabi doon, mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya.
Kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Verse 2, sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Nasaan si David? After that glimpse of palace. After na mapatikman sa kanya ng kaunti yung buhay sa palasyo. Okay, tingnan niyo po. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit papaano natikman niya yung luho sa palasyo. Bakit? Ano ho ba ang price nung matalo niya si Goliath? Ano yung price nung matalo niya si Goliath? House and lot? Ano po ba ang price? Mapangasawa yung anak. Yung anak ni Saul, mapapangasawa niya. Ang ibig sabihin noon, pag napangasawa mo yun, you are the part of the family. You are part of the royal family. Kaya, malaking bagay yon. Pangalawa po, ang matindi doon, tax exempted ang kanyang pamilya. Napakalaking bagay po noon kasi siyempre, yung kikitain nyo po, buong-buo yung magagamit ng buong pamilya, hindi ka na magtatabi ng malaking halaga para lang sa tax. At titira ho si David sa palasyo. Kaya a glimpse of palace kahit papano, natikman niya. Pero ang proseso ng Panginoon, pinatikim ka lang. Pinatikim ka lang pero hindi pa iyan sapat. Hindi pa iyan yung tamang luto para maging matagumpay ka as king. Kaya dumating yung time, tumakbo si David, iniwanan ng palasyo, at dito siya nasumpungan. Saan? Sa kuweba. Kaya nga, ito yung title natin ngayon, umagang ito. Come out of your cave. Kailangan nating lumabas sa mga kuweba natin. Dinala ng Diyos. Kasama sa plano ng Diyos yung mga kuweba. Kasama sa magandang plano ng Diyos. Take note, magandang plano. Gusto ko na kayong bigyan ng hint. Magandang plano yung kuweba. Pero, hindi po ibig sabihin doon magi-stay si David for his lifetime. Okay? Maging maliwanag lang sa atin doon. Kasama sa plano ng Diyos yung pong pagtira niya sa kuweba. Pero hindi po plano ng Diyos na for his lifetime, na buong buhay niya, gugugulin niya po doon. Ibig sabihin, ito'y parte lamang ng kanyang proseso. Dahil ang design ng Panginoon sa kanya, doon siya sa palasyo. Kapatid, ganun din ang mga sitwasyon ng buhay natin. Dumadaan tayo sa mga kuweba ng buhay natin. Pero kapatid, eto sasabihin ko sa iyo, huwag mong tirahan ang kuweba na kung saan naroroon ka ngayon. Amen po ba? Pangpalasyo ka. Hindi ka pang kuweba. Sige, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pang kuweba. Kahit mukha kang kuweba, pero pangpalasyo ka. Pangpalasyo tayo. Amen po ba? Taas nga kamay rito na pangpalasyo siya. Pangpalasyo. Amen. Amen. Ibig sabihin, ito lang, si David, anointed king, pero hindi siya king of the cave. Hindi siya king of the cave. Bagamat pwede siyang sabihin king of the cave in the process, pero hindi po yun ang destiny niya. Okay. Ngayon ang tanong, andito siya ngayon sa kuweba. Ano sa palagay niyo ang tumatakbo sa isipan ni David? Basahin natin yung awit 61 verse 1 and 2. Alam niyo ho ba, trivia lang to. Nung si David po ay nasa kuweba, sa panahong tinutugis siya ni Saul, doon ho siya maraming naisulat na kanta. Ang dami ho niyang nasulat na kanta nung siya po ay nasa kuweba. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Punta ho kayo sa Psalms, sa aklat ng mga awit. Basahin niyo yung chapter 18. Yung chapter 18 ay naisulat niya sa panahong nasa kuweba siya. Yung pong chapter 52 and 53, awit din ho yan sa panahong nasa kuweba siya. Okay, tatlong chapter na. Basahin niyo po yung chapter 57, awit din ho yan nung nasa kuweba siya. Then, chapter 62 ng Psalms, yan din po ay awit nung nasa kuweba siya.
And then, awit chapter 142, ay awit din yan nang nasa kuweba siya. Pastor, ano ho ba ginawa ni David sa kuweba? Kumanta ho siya ng kumanta. Kinantahan niya. Kung si Freddy Aguilar tinatawanan ng problema, siya po kinakantahan ang problema. Amen po ba? Kaya ho, ibig sabihin lang, pag nasa kuweba kasi, ang akala natin wala na. Yung larawan ng kuweba kasi, di ba? Mamaya maintindihan natin yon. Okay, tingnan natin. Ano sa tingin nyo ang tumatakbo sa isip ni Haring David nung siya po ay mapunta sa kuweba? Una, bakit ako naririto? Pwede bang yan ang tanong sa isipan ni David? Nung siya po ay nasa kuweba? Ang tanong niya sa kanyang isipan na gusto niya masagot, bakit ako naririto? Kayo ho ba, kaya niyong sagutin yon? Ako, kaya ko sagutin eh. Ang tanong ni David, bakit ako naririto? Pumunta ka dyan eh. Di ba ganun lang naman? Ang ibig sabihin lang ho dito, bakit ako naririto? Siyempre, he was anointed king. Sabi ko nga sa inyo, konting kembot na lang. Natikman niya na yung palasyo, konting kembot na lang, hari na siya. Pero eto, nasumpungan siya sa isang madilim na kuweba. Kaya pwede ang naglalaro sa isip niya, bakit ako naririto? Parang tayo lang din minsan, may mga pangarap tayo at gustong puntahan. Meron tayong idinadalangin sa Panginoon, Lord, ito po yung gusto kong mapuntahan, ito po yung gusto kong mangyari sa aking buhay. Pero nasumpungan tayo na taliwas doon sa nangyayari sa atin. At ang tanong natin, bakit ako naririto? May mga kaganapan sa buhay natin, hindi natin gusto, kaya ang tanong mo, bakit ako naririto? Ine-expect mo na magiging malakas ka pero may karamdaman ka, bakit ako naririto sa karamdaman? Ine-expect mo na may trabaho ka pero hanggang ngayon wala pa rin, kaya ang tanong mo, bakit ako naririto? May mga tanong sa buhay natin na hindi natin kayang sagutin pero tsak naglalaro sa ating mga isipan. Pangalawang tanong, magiging hari pa ba ako? Sa tingin niyo po, pwedeng maging tanong ni Haring David yan? Magiging hari pa ba ako? Kasi nga ho, wanted siya eh. Di ba? Wanted ho siya. Ibig sabihin, anumang oras pwede siyang patayin. Seryoso ho si Saul. Na siya po ay patayin. Bakit? Kung babasahin niyo po yung 1 Samuel, yung chapter na yan, isang tao lang si David, pero ang tumutugis po sa kanya is thousands. Anong ibig sabihin nun? Seryoso si King Saul na tapusin ang buhay ni David. Magiging hari pa ba ako? Pwede bang yun yung tumatakbo sa isipan habang nasa kuweba? So, magiging hari pa ba ako? Alam ko palasyo, pero bakit ako nasa kuweba? Ang alam ko, nasa pamumuno ako, pero parang ako ay lungkot na lungkot sa lugar na ito. Magiging hari pa ba ako? Gagaling pa ba ako? Makakapag-aral pa ba ako? Makakapag-asawa pa ba ako? Di ba? Same question na pwedeng tumatakbo sa isipan natin kapag ang isang bagay o sitwasyon na ating kinakaharap ay hindi ayon sa gusto natin. Kaya ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Kapag ang Diyos dinadala ka sa isang kalalagayan na malayo sa iyong inaasahan, magtitiwala ka pa ba sa Kanya? Ulitin ko yung tanong. Kapag dinadala ka ng Diyos sa isang sitwasyon o kalalagayan na malayo sa iyong inaasahan, magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Yung pangarap mo ang layo doon sa kung saan ka naroroon ngayon. Yung prayer request mo na matagal mo nang hinihingi pero ang tagal mo, halos hindi mo maabot pa, mahawakan. Ang tanong, magtitiwala ka pa ba sa Kanya? Kaya ho, this is a challenge to every one of us na anumang sitwasyon na dinadaanan mo ngayon o kalalagayan mo ngayon, tandaan mo natin, huwag mawawalan
ng tiwala sa Panginoon. Tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. Mabilis lang. Tatlong bagay ang gusto kong i-share sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, si David, hindi niya inaasahan, nasa cave siya. Hindi niya plano na pumunta doon sa cave, but ipinahintulot ng Diyos yung cave o yung kuweba na pansamantala niyang maging tirahan. But ano yung mga bagay, ano yung blessing na pwede nating makita kapag tayo ay dumadaan din sa mga caves? Anong blessing ang pwede nating tignan? Ano? Doon sa kuweba na pinagdadaanan ngayon ni King David o ni David. Tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. Una, the realities of the cave. Ano ba talaga ang meron sa cave? Ano ba ang katangian ng kuweba? Sino ho rito yung naka-experience ng pumasok sa kuweba? Dito, taas ang kamay. Okay. Sino ho rito yung na-experience na ho yung underground river sa Palawan? Sige po. Wow, yan. Na-experience ko po yan. Okay, kwento ko lang yung experience ha. Kami ho ni Mrs. na-invite ho kami with Pastor Benji and Susan, sabihin kaming mag-aasawa, sa isang conference doon. And then part ng aming sadya doon is not just only to attend trainings, but to explore the Puerto Princesa, yung ganda ho. Kaya ho, nung mabalitaan namin, kasama sa itinerary namin ang underground river, talagang nag-imagine ako. Kasi Seven Wonders, di ba? Kasama sa Seven Wonders, di ba? Ang underground river. Yung nakikita mo lang ho sa picture, yung nakikita mo lang ho sa TV, magiging realidad sa'yo. Sobrang excited ako. Ano? Kaya ho, nung sumakay kami ng bangka, papunta ho roon, talaga naman ho, parang gusto ko nang ma-experience. Ako kasi adventurous po ako na, yung, ibig sabihin, adventurous ako sa YouTube eh. Pag may gusto akong puntahan, hindi ho ako agad kukuha ng visa. Magkiklik lang ako sa YouTube. Mas mura ho yun eh. Imagine mo nandoon ka mapunta. Kaya nga yung gustong-gusto ko pumunta ng Israel. Kaya ho nung last Sunday ho, nung nakilahani kami, sabi ko kay Jet, hanapin mo nga yung Israel, kahit pa paano makapunta ako. Kaya ho, na-explore namin yung Israel. Ngayon, ito po, kaya pagpunta ho namin doon, pagbaba ng bangka, ginaydo kami doon, may konting lakarin, sobrang excited ako doon sa underground river. Pagsakay ho namin, ang ganda ng instruction, walang magsasalita. Sa akin, walang problema. Sa asawa ko, hindi ko alam. Kasi inong unang instruction wala pong magsasalita. Kasi daw ho, baka pag nagsalita ka, kasi yung ipot ng mga paniki, anumang oras kasi bumabagsak yan. Pag bumuka yung bibig mo, baka sakaling ma-shoot. Sabi ko, walang problema sa akin yan. Hindi man ako paimik eh. Yung mga asawa namin, sigurado. Kaya, alam nyo, pagpasok namin, kaya may video po ako, sobrang amazed ako sa underground river. Yung mga stalactites, stalagmites, yung mga parang malakristal na mga bato na makikita mo yung formation, sinasabi ng bankero, yung boatman, siya ho yung nagsasabi, ayan ho, na kayo, meron daw ditong market. May palengke sa loob. Ibig sabihin, yung korte po ng mga bato, korteng gulay, korteng ganito, meron pupunta tayo sa simbahan. Dahil para namang katedral yung aming napuntahan. Alam niyo yung isang bagay, sa una, you are excited. Pero, yung excited na hindi ka naman excited na tumira doon. Excited ka na lumabas. Kasi na-experience mo na siya. Di ba? Iba mo yung excited na pagpasok mo doon na lang ako eh. Excited ka papunta, pero excited ka rin palabas. Kasi you experience the cave. Kukwento mo na siya doon sa mga hindi pa nakakapunta. Mga kapatid, that is actually the cave na dinadaanan din natin sa buhay. Pwedeng yung mga problema natin, yes, pwedeng hindi tayo excited, pero we are ready to enter the cave. Pero hindi ka dapat tumira doon sa mga problema mo.
Hindi ka dapat tumira doon sa mga problema mo. Di ba sabi nga, ang problema, hindi ho tinitirhan. Pinaparkingan lang. Ano? Anumang oras pwede kang umalis. But what is the reality of the cave? Ano? Ano ba talaga ang larawan ng cave? Ano ba talaga ang larawan ng mga kuweba? Ano? Tandaan po natin, una, the reality of sorrow. Yung mga cave, yung mga kuweba, ano? Talaga naman hong larawan po yan ng sorrow. Di ho ba? Kaya nga, di ba yung mga ermitanyo, pag pumasok ho sila doon, ano? Hindi naman ho sila, Ibig sabihin, limited ho yung kanilang fulfillment eh. Kasi nga ho, ang kuweba madilim, wala kang kasama. Kaya nga ho, ang mga kuweba ho ay punong-puno ho ng mga kalungkutan. Kaya kapag ikay pumapasok sa mga cave ng mga buhay natin, malungkot tayo. Tingnan natin yung awit 142 verse 1 and 2. O Yahweh, ako'y humingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Si David mismo, dumadaing siya. Dumadaing siya ng kalungkutan. Nung siya po ay nasa cave. Tandaan po natin, yung binasa ko kasi natin kanina, chapter 22, ang sabi doon, nung tumakas ho si David, siya ho ay tumira doon sa kuweba ng Adulam. Ang sumunod doon, nang mabalitaan ng kanyang pamilya, siya po ay sinamahan. Mga kapatid, hindi po instant yun na pagpasok ni David, kasunod niya kagad yung pamilya. Hindi. Ano? Hindi po ganun yung gap noon. Matagal na panahon, months ho, na si David lang ang mag-isa doon sa cave. Kaya ho, nakaranas siya ho ng kalungkutan. Di ba? Kapag ho tayo ay nasa cave of sorrow, doon sa kuweba ng kalungkutan, minsan ang pakiramdam mo, ikaw lang. Kaya malungkot. Akala mo, ikaw lang yung may ganung kabigat na problema. Kaya malungkot. That's the reality of the cave. The reality of sorrow. Ano pa? The reality of suffering. Ang kuweba ay larawan ng mga pagtitiis. Larawan ng kahirapan. Kaya sabi doon sa verse 3, nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin nalalaman niya sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Kaya parang ganito, sabi niya, ako'y nandito sa kuweba, parang wala na akong pag-asa. Paglalabas ako, baka ako patayin. Kaya mananatili ako dito, pero sobrang hirap, sobrang pasakit. Ang kuweba na kanyang kinalalagian. Ganon din naman tayo. Kapag nasa kuweba tayo ng problema, di ba? May mga tiisin tayo. Ano mang klase man ho yan. Ano? Ano mang klase ng problema pinagdadaanan natin, parang kuweba po yan na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Kasi di ba sa kuweba, habang ikaw ho ay papasok, ano? Habang ikay papasok, palalim ng palalim, palayo ng palayo, padilim ng padilim. Ang hinahanap mo kasi liwanag eh. Pero sa haba ng mga kuweba in real caves, ganun ho talaga, nakakatakot. Kaya nagbibigay ho ng takot sa atin kapag ho tayo dumadaan sa mga kuweba ng mga suliranin at problema ng ating buhay. Ano pa ang reality sa mga kuweba? The reality of separation. Ano? The reality of separation. Sinasabi ko nga ho, yung mga ermitanyo, pinili ho nila talaga na tumira sa mga kuweba. Kaya tinawag silang hermit, di ba? Kaya tinawag silang ermitanyo, wala silang kasama, pinili nila yon, mamuhay na mag-isa. Kaya doon sa verse 4, sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang, ni magmalasakit na kahit sino man. Naalala niyo po yung pelikula ni Tom Hanks? Ano ngayon, mami? Favorite mo? Cast Away. Sino ho yung kasama niya? Si Wilson. Sino si Wilson? Yung bola. Di ba? Pagka ho sila ay
Sila ay ando sa kuweba, di ba? Nag-uusap po sila. Pero in reality talaga, walang magagawa si Wilson. Sobrang lungkot ang buhay niya doon, pero nag-survive po siya kasi because of that, yung imaginary friend para sa kanya, literally. Kailangan niya kasi yun eh. Ibig sabihin, ang tao kasi, we are relational being. Isa sa part ng survival natin sa buhay, yung may makakasama. Tama po ba? Yung nagpapaiksi daw ho ng buhay natin kapag ikaw talaga ay yung feeling mong ikaw na lang. Pero humahaba ang buhay natin kahit papano pag ikaw ay may kasama. Kaya ang ganda ng design sa atin ni Lord, di ba? Ang ganda ng design sa atin ni Lord. Family. We have the family na pwedeng makonect, na pwede nating kasama. But there are times that dumadaan tayo sa cave, we feel separated. Kasi ikaw lang yung pakiramdam mo ang nasasaktan. Pakiramdam mo ikaw lang yung nagdadala ng problema. Kaya ang reality ng cave is separation. Kaya ayaw natin minsan pumunta sa cave. Ayaw natin dumaan sa process ng cave. Kasi ayaw natin ng sorrow, ayaw natin ng suffering, ayaw natin ng separation. Lord, wag na lang yan. Wag na lang yan. Wag na lang akong magtiis, wag na lang ako malungkot, wag na lang ako mahiwalay. Kasi minsan, yun yung mga bagay na hindi tayo sanay. Pero doon sa mga bagay na yon, yung mga realidad doon sa cave na pinagdadaanan natin, yun ang magpapatatag sa bawat sa atin. Mga kapatid, tanong ko lang, yung pagdadala ng Diyos kay David doon sa kuweba, ito ba'y discipline sa kanya? No. Hindi siya dinidestroy ng Diyos kung bakit siya naroroon sa kuweba. Hindi ho siya pinarurusahan ng Diyos kung bakit naroroon siya sa kuweba. The very purpose kung bakit pinahintulot ng Diyos na siya ay dumaan sa cave, tumira ng ilang mga panahon, is to develop a king in David's heart. Sa mga sorrow, sa mga suffering, sa separation, mas magiging king material si David. Kaya ganun ka lang mga kapatid. Kung dumadaan ka man sa sorrow, dumadaan ka man sa suffering, ikaw man ay separated, tandaan mo, pinatatatag ka lang ng Panginoon. Kasi merong isang malaking bagay na ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Nakakayanin mo kasi dinaanan mo yung mga reality na to. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa, may revelation yung cave na ating pinagdadaanan. Just as David, nung nasa cave ho siya, there's a lot of revelation na kailangan ho niyang seryosohin. Ano ang kapahayagan, ano ang mensahe ng Diyos sa kanya nung siya po ay nasa cave. Hindi pwedeng dadaan siya sa cave na walang revelation si Lord, na walang mensahe si Lord. Ibig sabihin, sa buhay natin, walang problemang dadaan sa iyo na walang mensahe special sa iyo doon sa mga problemang pinagdadaanan mo. And what is the revelation of the cave in King David? Una, the cave is the revelation of his call. Sabi ko nga sa inyo, kung ako si Haring David, I am anointed king, siguro pwedeng pagdudahan ko, ako ba'y magiging hari? Ako ba'y magiging hari kasi sinipa ako palayo sa palasyo? Pagdududahan ko na siguro, magiging hari pa ba ako? Kaya nga sabi ko sa inyo, isa sa tumatakbo sa isip niya, magiging hari pa ba ako? May doubts na, pwedeng may doubts na. Pero doon sa cave na yon mga kapatid, makikita natin yung revelation. Saan? Sa pagkatawag sa Kanya. May revelation na ikaw talaga yung magiging hari. Ano man ang mangyari, dumating man yung part na itong mahirap na ito, hari ka noon pa man. Dadalin ka ng mga sitwasyong ito sa pagiging hari mo. And what is that revelation to his call? Tingnan niyo po yung verse 1 ng chapter 22.
Nabalita nito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya. Kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Mga kapatid, ano ba ginawa ni David? Tinext ho ba niya yung kanyang mga kamag-anak na andito ako sa cave? Nagpadala ho ba siya ng group message? Ano? Paano ba nalaman ng mga pamilya niya na siya ay naroroon, saka ng mga followers niya na naroroon siya sa kuweba? Di ba? Ang layo nito doon sa lugar na kung saan andoon ang kanyang pamilya, pero pumunta ho roon yung pamilya eh. Alam niyo, sabi ng isang nabasa kong komentary, dahil nga daw po, napakaraming mga awit na nalika si David sa loob ng kuweba. Ano? Every time nakakanta ho si David, umaalingaw-ngaw. Ano? Yung tinig po niya mula doon sa kuweba. At every time na mayroong dadaan, maririnig daw po yon. At iyon ang nagdala ng mensahe na naroroon ang susunod na hari. Mga kapatid, yung presensya ng pamilya, yung presensya ng mga tao na sumama sa kanya, ano po ang mensahe nito kay David? Ano? Kung pakiramdam ni David, hindi ako magiging hari. Pero dahil sa presensya niya, hindi, hari ako. Bakit? Sinusundan ako ng mga followers ko. Sinusundan ako ng pamilya ko. Because I am the next king. There's a revelation sa kanyang pagkakatawag. Mga kapatid, ipapaalala ng Panginoon sa atin ang magandang plano niya kahit dumaan tayo sa matitinding pagsubok ng ating mga buhay. Naalala ko po, mga minamahal na mga kapatid, part ng akin pong pagtugon sa calling ng Panginoon, yung bakit ko gustong magpastor. Alam niyo ba kung bakit gusto ko magpastor nung bata pa ho ako? Una, ay sobra ko pong ina-admire yung dalawa kong tiyuhing pastor. Si Bishop Crispin at si Pastor Eli. Ano? Sobra ko ina-admire sila because kita ko sa kanila talaga nung sila po ay naglilingkod kahit nung bata ho ako, yung very faithful servant ng Panginoon. Kaya nung time na yon, kahit parang sa pakiramdam ko hindi pa ganun kaliwanag yung calling. Ano pa lang ambition pa lang. 'Di ba? Iba yung calling sa ambition Ambition pa lang kasi may nakikita ka. Ano? Pag nakikita ko yung dalawang pastor na tiyuhin ko, wow, gusto ko maging pastor din katulad nila. No? Pangalawa, kaya ako na-admire na magpastor kasi iniisip ko, ang sarap maging leader. Ang sarap maging leader, ang sarap pumunta sa ibang lugar. Kasi nakikita ko noon ang obispo, pupunta ho ng Laguna, na-destino ang obispo sa San Pablo Kaya every time na uuwi ho yan, inaabangan namin, lalo tigit pag October. Sa Lanzones, punong-puno ho yung Port Piera ng San Pablo. Kaya sabi ko, sarap maging pastor kasi pinauuwian ka ng... Ganun talaga. Ibig sabihin, hindi ako focus sa calling kasi wala pa naman Ambition pa lang. Ang sarap pala ng ganun, pag pastor ka, may pinapadala sa'yo. Hindi ko nakikita yung totoong buhay ng pastor. Ang nakikita ko lang yung prestige. Tapos nung mag-birthday ang bishop, mag-birthday ba ang bishop noon? Nung pumunta yung mga taga San Pablo, andito ba si Pia? Sila ba yung nagsindi ng mandala noon? Saka si Shaila ba yun? Si Olibet? Yung tatlo, Ewan ko lang kung sila nga yun, Si Pia, si Olibet, saka si Shaila, parang sila, Ang sabi ng mga taga San Pablo, narinig ko, ang saya ang birthday ni Pastor Binta, ang laki ng kandila. Kasi nagliyabo yung buong mandala na yun Ibig sabihin, noong time na yun, ambition talaga yung sa akin pagpapastor. Wow, sarap naman ng feeling, may mga sobrang dami nagmamahal sa'yo. Alam nyo, habang ma-matured ako, na-involve ako sa ministry, ang nakikita ko yung yung struggle ng mga pastor.
Ano? Kaya sabi ko, hindi ko na ambition na maging pastor. Ayoko na maging pastor. Kaya lang doon dumating yung calling. Yung yung time na ayaw mo, doon dumating yung calling. Ano? Kasi nakikita mo na yung hirap, nakikita mo na yung pasakit ng buhay ng isang pastor, pero doon ka tatawagin. Kaya nga ako, nung tumugon ako, sabi ko, Lord, ano? Hindi na po ito about the ambition. It's all about your calling. At every time na ako po ay nagtatrabaho, pinapaalala ng Panginoon kahit yung mga tao ho na kasama ko, ano? Sa school, nung ako ay high school, nung ako po ay nasa pabrika, yung mga tao nagpapaalala sa akin, sabi nila, ba't hindi ka magpastor? May revelation. And then I declare, Lord, wala na po ako magagawa, nagpapastor ho ako. Siguro alam niyo naman na nag-experience ko ng una kong pagpapastor sa Marinduque. Ito yung nakita ko, but the reality, totoo pala, yung hirap ng ministry doon sa Marinduque. Pero ang mahalaga, God reveals His calling sa lahat ng circumstances sa buhay. Kaya yung time na yon, nung ako'y nagdaranas ng iba't ibang pasakit doon sa ministry ko, una kong pagpapastor, hinanda ko na yung sarili ko. Ito yung ministry ko. Ano? Nasa remote area, nasa lugar na mahihirap. Pero isang araw pala, i-unleash ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Kaya ako yung mga pinagdaanan ko ngayon, sabi ko, Lord, isang hamak na missionary lang ako noon, na tumira sa isang lugar na walang CR, na tumira sa isang lugar na walang pamilya, kundi ako lang. Pero dumating yung time na isang pagkakataon na ang Diyos nagbigay sa iyo ng isang mas malaking ministeryo. Totoo ang pagkatawag ng Panginoon. Pangalawa, the revelation of His character. The revelation of His character. Habang naroroon si David doon sa kuweba, nakita talaga kung sino siya. Alam niyo ho ba, anong tawag kay Haring David? Ano ang nakalagay sa kanyang pangalan? David, a man after God's own heart. Yun ang title sa kanya. Pero alam niyo ho ba, sinabi po yun, hindi naman alam ni David yun eh. Hindi naman sinabi sa kanya, David, you are you are the man of God. Na malapit sa kanyang puso. Hindi niya sinabi yun. Alam niyo kung kailan sinabi yun? Nung si Samuel po ay pupunta sa Bethlehem para humanap ng kapalit ni Saul. Ano ang sabi ni Yahweh? Pumunta ka sa Bethlehem kasi I will raise up a king, a man after my own heart. Si Yahweh mismo ang nagsabi. Ibig sabihin, hindi pa king, si David, yun na ho yung kanyang category, yun na ho yung kanyang label. Kaya dumating ho siya sa sitwasyong ito, sa sitwasyon na mabigat, totoo po yung character niya. Ano yung character po ni David? Mabait. Yung character po niya na mahinahon, humble. Sabi ko nga ho sa inyo, ilang beses ho niyang pwedeng patayin si Saul, pero hindi niya ginawa. Because siya po yung leader. Na kahit po si Hannah, na anak ni Samuel, ay naprophesy niya yon. Ang magiging leader is with a humble spirit. Di ba? Inasabi ho ni Hannah yung magiging hari, magiging leader ng Israel is the one who have the humble spirit, and that was David. Kaya nung nasa cave siya, mas na-reveal yung character. Kaya dito sa verse 4, my soul is in the midst of lions. I lie down amid fiery beasts, the children of man, whose teeth are spear and arrows, whose tongues are sharp and sword. Ibig sabihin, kahit na parang pinagtatangkaan siya, sobrang ginigipit siya, pero andun pa rin yung humble spirit kay David.
alalahanin po natin yung binasa natin kanina. Sino ho yung mga taong pumunta sa kanya? Mga taong discouraged? Mga taong baon sa utang? Teka muna. Parang ang mood ni David doon, parang talunan mode siya nung nasa cave. Pero nung dumating ho sa kanya, mas talunan sa kanya. Kung ikaw ho yun mga kapatid, ang tindi ng problema mo, tapos nilagyan ka pa ng Panginoon ng mga taong mas malaki pa ang problema sa'yo. Anong gagawin mo? Ang bigat-bigat ng iyong mga dalahin, pero ang mga nakasama mo, mas mabibigat pa sa'yo. Anong gagawin mo? Alam niyo yung ginawa ni David? Yung character niya talaga is a leader. Character of a leader. Yung mga tao pala na to, akala niya, una, tutulungan siya ng mga taong ito. But the design is, siya ang tutulong sa mga taong ito. The character of a leader. Kaya nung time na nasa cave ho siya, anong ginawa niya? Diba? Hindi naman niyo tinaboy yung mga taong ito Niyakap niya ho ito, minold niya to, dinevelop niya ito, hanggang sa maging magagaling na mga tao. Then, what is the revelation? The revelation of his commitment. Sa cave, mas nakita niya yung kanyang buhay. Mas nakita niya na magiging kagamit-gamit siya sa Panginoon. Kahit nasa cave pa lang ako. Verse 7, my heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Ito yung sinasabi natin. Hindi nawala ang commitment kahit mabigat ang kanyang pinagdaanan. Kapatid, tanungin ko lang sa inyo, ikaw nasa cave ka ngayon, ano ang revelation ni Lord sa iyo habang nasa mabigat ka na mga sitwasyon ng iyong buhay? Yung hindi nangyari yung mga gusto mo, hindi naganap yung mga plano mo, ano ngayon yung revelation ni Lord sa iyo? Every moments na dumarating sa buhay natin, God has a revelation. Yung hindi nangyayari yung mga plano mo, God, meron siyang revelation sa iyo. May nire-reveal ang Lord sa iyo. Maging open lang ho ang ating mga buhay. And then, lastly, the refreshment of the cave. Pag sinabi natin refreshment, kasi akala ho natin, pangit na bagay lang ang meron sa cave. Sorrow lang, suffering lang, separation lang ang larawan ng cave. But cave para kay David is a lot of refreshment. Ibig sabihin lang, may bagong pagkakataon na pwede siyang harapin. May bagong itinuturo sa kanya. May mga bagong sisibol sa kanya habang naroroon sa cave. Ano po yon? The refreshment of his family. Diba? Mas nakita niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya sa panahong siya po ay nasa kuweba. Bakit ko po nasabi yan? Alalahanin niyo po si Jesse. Nung pumunta ho si Samuel sa Bethlehem, sino po ang hinarap ni Jesse? Yung pong 7 niyang anak. Diba? Yung 7 na mga kuya ni David. Na para ho sa akin at sa ilang mga Bible scholar na aking kinonsult, mukhang ignore si David. Bakit? Kasi ano sabi ni Samuel? Wala ka na bang anak? Kasi matapos mong iharap yung 7, parang sabi ni Samuel, ayan na po. Wala ho kayo napili, iyan na po. Ang sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Ay, meron pa nga ho pala, andoon sa pastulan. Mukhang ignore. Mukhang baliwala siya sa kanyang ama. Tapos doon sa chapter 17 po, kung titingnan natin, di ba? Nung nagdala ho ng pagkain itong si David sa kanyang mga kapatid, anong ginawa ni Eliab? Kasi nagpe-presenta itong si David na siyang lalaban kay Goliath. Ano sabi ni Eliab? Ano? Pabigat ka lang rito. Ba't ka naririto? Nire-rebuke siya ng kanyang kapatid. Ibig sabihin, parang ang pangit ng kanyang experience in the family. But nung nasa andun siya sa cave, sino po ang unang pumunta sa kanya? Ang kanyang pamilya. Yung kanyang ama na nag-ignore sa kanya. Yung kanyang kuya na nag-rebuke sa kanya.
But in this situation, makikita mo talaga yung pamilya mo ang unang yayakap sa'yo. Amen po ba? Tingnan niyo po. Kapag sa panahon ng pagkakasakit, sino ang unang yumayakap? Family. Sa panahon ng tinding problema, sino ang unang mong nalalapitan? At sino yung unang tumatakbo kapag ikay nabibigatan? Your family. Mas napapatunayan mo ang pagmamahal ng pamilya kapag nasa gitna ka ng mabigat na sitwasyon. Amen po ba? Kaya pasalamatan ng pamilya. But, ito yung lagi ko sinasabi. Huwag lang mates ang pagmamahal, huwag lang hayaang mates ang pagmamahal sa pamilya sa mabigat na sitwasyon. Kahit walang problema, pwedeng mag-refresh ang family. Pangalawa, the refreshments of his followers. Sumama rin sa kanya ang mga inapi, pati ang mga nakalubog sa utang, ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Sa panahon na si David ay nag-iisa, sino po yung sumama sa kanya? His followers. And who is these followers in our time? Our church. Amen po ba? Our church. Kaya nga ho sa sitwasyon na meron tayong pinagdadaanan, bukod sa pamilya mo, may pamilya ka na yayakap sa'yo. Hindi kayo iwanan. Mga kapatid, yes, dumarating po yung time na nagkakasamaan tayo ng loob. May mga bagay tayong ine-expect pero hindi natin na-experience within the community of our church. But at the end of the day, yan pa rin yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iyo para suportahan ka, palakasin ka. Kaya ho sobra nating kinakampaign. Huwag lang masiyahang mag-church, kundi pumili ka ng cell mo na pwedeng higit na yumakap sa iyo. That is our community. Sa panahon ng nasa cave tayo, may yayakap sa iyo. And lastly, the refreshment of his focus. Saan dapat nakapokus si David? Hindi doon sa sitwasyon niya. Magpo-focus ako doon sa plano ng Panginoon sa akin. I will be the king because God calls me. Ako ay magiging hari dahil tinawag niya ako. Pinili niya ako. Noong nasa cave ho siya, nirepress lang niya yung kanyang focus. Kaya ginawa niya, he turned his dark cave into a training ground. Kaya yung 400 lalaki o 400 na sumunod sa kanya, mga kapatid, basahin po natin ang 2 Samuel chapter 23. Yan pong mga taong baon sa utang, yung mga taong pasaway, yung mga taong pabigat sa lipunan. In 2 Samuel chapter 23, sila po yung mga mighty men ni David. Pumunta sa kanya, mga walang pakinabang, pero sabi ni David, hindi, hari ako. Giant slayer ako. Dapat kayong lahat maging giant slayer din. Kaya yung cave na to, gagawin nating training ground. Imagine, walang weapon, pero magte-train sila. Kaya imagine ko ano mga gamit nila. Tapyas lang bato, mga kahoy lang. Doon sila nag-train. Parang mga pelikula ni Jackie Chan. Di ba? Yung maliligaw ho siya sa isang lugar, merong master na makikilala, tas ite-train. Ganun! Tinrain ho ni David ang mga taong ito hanggang sa sila ma-develop. Kasi, para kay David, giant slayer ako, dapat giant slayer din itong mga taong ito. Alam niyo ho ba, sa kasaysayan, ang daming nasakop ni David, lahat ng kanilang war na pagtagumpayan, not just because of David, but kasama po itong mga taong itong kanyang na-develop. Mga kapatid,
13 years, almost 13 years, o higit 13 years, yung pinaghintay ni David. But this is his time. Alam nyo, konting chapter na lang ho Konting chapter na lang. Ang binabasa natin is chapter 22. But on the chapter 30 to 31, David went to Siklag. Ano? Kasi lumabas ho siya Sabi ko nga sa inyo, ang excitement pagpasok lang. Pero hindi ang excitement manatili doon. Excited din siyang lumabas. Kaya he went with his men papuntang Siklag. Nakipaglaban ho siya doon. Wala pa sa kanya yung kailangan kong gumawa ng paraan para maging hari ako. Kasi ang paraan lang kailangan mamatay yung hari para siya ang maging crown king. Pero ang focus niya, hindi ko papatayin ng hari, bagamat marami siyang pagkakataon. Hindi niya ginawa yung way niya, but God's way, yung kanyang nilakaran. Kaya habang nakikipaglaban ho siya sa Siklag, itong si King Saul nakikipaglaban doon sa mount, sa isang lugar na kung saan po ang mga Pilisteo ay mababangis. Habang siya po ay nakikipaglaban doon, yung hari po ay namatay sa isang labanan. From Siklag, mga kapatid, dinala yung crown and David crowned as the new king of Israel. Hindi po yun pilit, hindi po yun sinadya, but it was orchestrated by God to fulfill His promise to David. David unleashed as king of Israel. At bago ho yun, sinanay ho siya sa mahabang proseso. And what is the big idea? Kung meron man matatandaan ho tayo sa umagang ito, this big idea. Ano pong big idea? Dadaan tayo sa madilim na kuweba ng pagsasanay upang sa ating paglabas, higit na magliwanag ang ating buhay. Amen po ba doon? Yung pinagdadaanan mo, kapatid, ano man yan, gaano man kadilim yung kuwebang pinagdadaanan mo ngayon, sinasanay ka lang ng Diyos. Kung sa tingin mo, ikaw ay natalo, ikaw ay na-defeat, ikaw ay na-frustrate, ikaw ay na-disappoint, kapatid, kuweba ng pagsasanay yan. Dahil isang araw, lalabas ka, mas maliwanag ang iyong buhay. Remember, pagkatapos ng cave, darating ang crown. Amen? Dadaan tayo sa thorns, pero isang araw, you will sit on the throne. May plano ang Diyos. Kapit ka lang, kapatid. Kapit ka lang. Isang araw, hindi mo namamalayan, yung crown, ipagkakalob sa'yo. At yung crown na yun, isang araw din, iaalay mo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi mo, Lord, ito ang buhay ko, ginamit ko para sa kalawalatian mo. Hallelujah. Let us pray, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful message that alam namin, Panginoon, meron kang personal na mensahe sa bawat sa amin. Pwedeng nasusumpungan kami ngayon sa isang madilim na yugto ng aming buhay na tila kuweba. Pero ito pala ay kuweba ng pagsasanay, kuweba ng improvement, kuweba ng development, kuweba ng realization, O God. This time, O God, handa ho kami to come out of our cave para magliwanag. Lord, kung matagal na panahon kaming nasa kuweba, nagtago, ginawa na ho naming hiding place yung kuweba, kung saan parang may mga bagay sanang kaming nagawa.
Marami na sana kaming nai-invest. Marami na rin ho sana kaming mga nadalang, mga kaluluwa. Marami na rin ho kami, Panginoon, o Diyos, na i-contribute sa kingdom. But Lord, hindi na mahalaga ngayon yon. Dahil ngayon, lalabas kami sa aming mga kuweba. Handa kaming magpakagamit ngayon. Doon sa lugar na kung saan mas magiging kagamit-gamit kami. Lord, hayaan mong magliwanag kami, Panginoon. Hayaan mo lamang kami doon sa lugar na magiging kagamit-gamit kami, O Diyos. At kung kami gagamitin mo, Panginoon, para lang sa iyong kaluwalhatian, para lamang sa iyong karangalan, labas ho kami rito, Panginoon. Ikaw lang itataas namin. Kaya Lord, acknowledge your presence, O God. Acknowledge the Holy Spirit, O God, na magtuturo sa amin, mag-guide sa amin. Lord, kung meron mang panahon, oras, at pagkakataon na muling bumalik, magpagamit sa Panginoon, ngayon na po yun, Lord. Ngayon na po. Handa na ho naming iwanan ang aming mga kuweba. Handa na ho naming iwanan ang aming mga kuweba. We are going to our siklag, O God. We are going to our siklag kung saan mas magiging kagamit-gamit kami, Panginoon. Kasi, Panginoon, noon pa man, champion na kami. Noon pa man, tagumpay na kami. And we will practice that declaration that we are champion, O God, para sa iyong karangalan. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat. Sa iyo po ang dakilang kapurihan. Sa iyo po ang kaluwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. To God be the glory. Salamat po, Pastor, sa napakamabiyayang mensahe po ngayong umaga. No? Sana po sa buong isang linggo, pagbulay-bulayan natin, nasa ang cave nga po kaya tayo ngayon? Ano yung revelation, ano yung reality, at ano yung refreshment sa atin ng ating mga kuweba sa buhay natin ngayon? Nais ko pong basahin ang Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, at as it is today. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakamabiyayang mensahe na binigay niyo po sa amin. And salamat din po sa time na to na makakapagkaloob po kami, Panginoon, ng para sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa paalala sa Bible na kung ano man yung meron kami, hindi po ito galing sa sarili naming kakayahan, kundi ito po ay galing sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, we recognize your presence sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat kaloob po na meron kami na para po sa aming iglesia. We pray, Lord, na kayo pa po yung mag-provide, Panginoon, sa amin pong church, sa amin pong mga manggagawa, Panginoon, at sa mga missions pa, Panginoon, na gusto po naming magawa, Panginoon, dito sa aming iglesia. Salamat po at kayo po ang mag-bless sa bawat member ng church namin na magkakaloob ngayong umaga. Ito po ang aming prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Habang nililikom po ng ating Smile Ministers ang ating mga kaloob, atin pong tunghayan ang atin pong mga balita at pahayag sa linggo na ito. Ayan, kung makikita po natin, no, logo making contest is extended until November 19, 2023. So mga hindi pa po nakakapagpasa, meron pa po kayo isang linggo hanggang Sunday next week para po maipasa po yung atin pong logo para sa ating 90th anniversary. At meron po itong prize na 5,000. At ang winner will be announced sa November 26
2023. Again, inaanyayahan po ang lahat na magpasa po ng ating logo, no? Para po sa ating 90th. Inaanyayahan naman po ang lahat ng kababaihan. Meron po kayong National Kababaihan Festival of Talents sa November 19, 2023. Ang inyo pong venue ay sa Matang Tubig Unida Church, or pwede rin po tayong manood via FB Live. And lastly po, inaanyayahan din po ang lahat sa atin pong worship conference, no? Sa November 27, 3 to 5 p.m. Ito po ay Monday, pero ito po ay holiday, kaya po inayayahan ng lahat. Gaganapin po ito sa Don Cesario Plaridel Gymnasium. Makipag-ugnayan lamang po tayo kay Kuya Allen at Ate Selina para po sa mga tickets. Ang lahat po ng proceeds na to ay para po sa ating church building project. Kaya po, inaanyayahan po ang bawat isa na makiisa po sa atin pong worship conference. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, bago ho tayo magdoksolohiya, let us pray muna po. Una, pag-pray po natin yung ating pagawain. Update lamang po ang pagawain po natin. Pinipinish na po yung ating ilalim. Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Ayan. At alam natin na patuloy ang biyaya ng Panginoon ay dadaloy sa atin. Okay, announcement lamang po bago tayo magkaroon ng prayers po. Ang November po is a balik biyaya month. Pero hindi po natin idaraos yung balik biyaya. Okay po? Hindi po natin idadaos yung balik biyaya. Pero nananawagan po kami na tangkilikin po natin yung worship conference. Ibig sabihin, if you want to give back to God dun sa mga biyaya na talagang dumadaloy sa atin, doon ho natin padaanin. Ibig sabihin, pwede kayong bumili ng maraming tickets. Kasi po ang proceeds po niyan ay doon ho sa ating pagawain. Kaya po, yun lamang po yung panawagan natin. Wala tayong balik biyaya, pero pwede ho tayong magbigay, daanin po natin doon sa worship conference po natin. Kaya makipag-ugnayan lang ho tayo kila Ate Faith Pangan, kila Ate Selina, kaya Kuya Allen, sa Pinas, para ho dun sa mga tickets po na pwede po nating i-avail. Okay po? Kaya ayun pwede kayong mamasyal, tingnan nyo po yung ating pagawain at malapit na po siya na matapos yung phase 1 po natin. At naniniwala tayo, hindi matetenga in Jesus' name. Bagkos ba ipagpapatuloy po yan, mabububungan niyo ho yan, maaayos po lahat yan, makikita natin talaga yung disenyong ito, sa darating na mga araw. Excited po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Okay, sa prayer po natin, pag-pray lang po natin, si Ate Cherry ay babalik na sa Korea, bagamat kailangan ho nilang umalis din ngayon. Pag-pray po natin. Si Ate Milet ay pag-pray din po natin, Gatchalian, ay babalik na rin din po. Kaya po sa prayer po natin, sasama po natin sila sa prayer ngayon. And then si Ate Nika, ang may bahay po ni Architect Roy, patuloy natin ipag-pray ang kagalingan, kalakasan. Ang aking tatay po, ay patuloy din po ang pakisama sa panalangin. Sige po, yuko lamang po tayo mga kapatid and let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sobra kaming nagagalak. At tunay nga po na itinataas namin ang iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, dahil lagi ka naming nararanasan, lalo tigit sa mga panahon kami lumalapit sa magitan po ng panalangin. O Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo bilang isang iglesia na tunay nga simula pa lang since day 1 ang aming pong pagawain, nanalangin kami, nagtulungan ho kami, at unti-unti ho naming nakita ang pagbuo nito, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, malayo pa pero malayo na po yung aming narating dahil po ito sa pagbuhos ng iyong biyaya. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, Lord, ngayon pong patapos na po yung phase 1 ng aming pong pagawain. Nagtitiwala kami na unti-unti po, Panginoon,
na ibubuhos mo muli ang pagpapala upang magkaroon kami ng sapat muling halaga para maipagpatuloy po ang paggawain, maipatapos po ito, Panginoon. At alam namin, hindi ito magtatagal, Panginoon. Pagkos dalian, Panginoon, maipapagawa uli namin ito ng tuloy-tuloy, O Diyos. Kaya marami pong salamat, Panginoon. We pray din sa mga kapatid po namin na nagbakasyon dito, ang aming kapatid na Cherry, ang aming kapatid na Milet. Lord, salamat po sa panahon, ang kanilang pananatili, nakasama ang pamilya, nakasama po namin sila. We are praying, O God, sa pagbabalik po nila sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ikaw po ang patuloy na magpala. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila kay Cherry, sa kanyang pagpunta sa Korea, O God. Patuloy niyong pagpalain siya, sila mag-asawa, ang kanilang mga mahal sa buhay doon. Kay Milet, ang kanilang buong pamilya, i-bless niyo rin po, Panginoon. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay na narito sa aming bansa. Patuloy niyo po silang bigkisin sa isang pag-ibig, pananampalataya, pagmamahalan. And Lord, we are praying din po, Panginoon, para sa may mga karamdaman, especially Atinika Alvarez. Lord, pagpalain niyo po siya, bigyan niyo po siya ng kagalingan, patuloy niyo po siyang hipuin, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon. Ang aking tatay, patuloy niyo po rin siyang pagpalain, ingatan, bigyan ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. Lahat sa amin, di ko mabanggit ang mga pangalan ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Ngunit itinataas po namin, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na patuloy na humipo sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ikaw ang laging maging sentro. Ikaw ang magbigay ng direksyon sa buhay ng bawat sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang Doxologia. Kapatid, ating matanggap ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating dakila at mahabaging Ama, sumating lagi ang dalisay na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Aliwin tayo at puspusin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Umaga po at God bless about sa atin. Pwede po tayong magkamayan. See you next Sunday para po sa ating pananambahan. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dry bones to life, and do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, God, I believe.